Gumagamit ka ba ng butter? Kung oo, baka magulat ka sa sasabihin ko ah. Hindi po lahat ng nakalagay sa grocery shelf na butter ay totoong butter. May iba kasi, butter yung tawag ng mga tao. Pero sa totoo lang, mas malapit ito sa margarine or butter blend na maraming dagdag na sangkap. Ngayon, paano mo malalaman ang tunay? Simple lang, basahin mo ang ingredients list. Kapag totoo ang butter, dapat maikli lang ang ingredients list niyan. Kadalasan, cream or milk cream lang plus salt kung may salt at kung unsalted, edi wala. Kapag nakita mo na maraming nakalagay sa ingredients list tulad ng vegetable oil, palm oil, hydrogenated oils, artificial flavor, emulsifiers, preservatives, food coloring, at kung ano-ano pa, malamang-lamang hindi na yun pure butter. Kunyari lang. Mas ultra-processed na produkto na yon. Ngayon, ang tanong, harmful na ba talaga agad ito? Hindi naman. Hindi naman ibig sabihin nun, isang kain mo lang, ay magkakasakit ka na. Pero ito ang tandaan mo. Kapag mas ultra-processed ang pagkain, mas malayo ito sa natural na anyo. At kadalasan, mas marami itong additives na hindi naman talaga kailangan ng katawan. At sa katagalan na malimit mo siyang ginagamit, together with other modern foods, mararamdaman mo naman yan unti-unti. Isa pa, kung ang binabayaran mo at ina-expect mo na produkto ay talagang butter, pero sa tunay, nung binasa mo ingredients, puro murang vegetable oil pala, edi hindi rin sulit ang pera mo. Kaya maging matalino po tayo sa pagbili. Huwag magpadala sa harap ng packaging or ganda ng label. Basahin po ang ingredients. Doon mo makikita ang katotohanan. Ano yung mga halimbawa ng butter na kadalasang may simpleng ingredients lang? Ilan dito ang Kerrygold, Irish butter yan. Anchor butter, Arla butter, President butter, L& Vire, Lurpak, Emborg. Pero tandaan po, huwag umasa sa brand name lang. Kahit yung mga binanggit kong butter na yon, kailangan laging basahin ang ingredients every time na bibili. Bakit? Nagbabago po ang formulation niyan. Depende sa produkto at bansa. Siyempre, alam nyo na, ang mga manufacturer, profit-driven yan. Kapag mahal ang cost ng raw material, mag-a-adjust yan. Hindi po kaartehan ang magbasa or maging mapanuri sa produkto, lalo na kung yan ay ilalagay mo sa katawan mo. Pagiging wise yan. Bakit pag bumibili ng material na bagay ang mga tao? Sinusuri, nire-research pa, inaalam ang mga detalye. Yun pag namang kakainin mo. Di ba yung katawan mo, deserving yan ng real food? Because real food, real fuel. Ikaw, anong butter ang ginagamit mo sa kasalukuyan? Comment mo lang ha. Thank you for watching. I wish you health everyone. God bless.